Ito mo, no? Ang bulis-bulis ng coke sa'yo, no? Hirap na hirap pa nang umabot. Talaga naman. Nick! Tinapon na niya si Shelly, Daddy. Hot Wheels trucks na ang gusto. Stop poking your mouth, maningning. You're gonna throw up. Kasi yung ibang milestone niya, na-check ko naman lahat. Tapos, yung about sa speech nga niya, daw ay... Good morning, everyone. Welcome back to another life in the USA as an immigrant family. Ayan. Today, we're gonna hit the red light. So, today po ay papunta kaming pedia office or clinic para sa 15-month check-up ni Mishi. So, magkakaroon siya ngayon ng vaccine. Yun nga pala sa na-upload ko na about sa speech delay ni Mishi. Thank you everyone for the comforting words and for the reassurance na siguro nga nag-ano lang ako. Medyo concerned lang talaga ako. But since kailan ba yun? March noon, tas May na tong vlog na to. March, April, May. Parang 2 months. Dagdagan naman na yung mga words niya. She says, dog, ball, mam, dad. Tapos ano pa ba yung ano? Oh wow! Oh yeah! Oh! Ganon yung mga ano niya. So we'll see if that is enough. Kasi sabi nung pedia niya nun ay meron daw checklist na kapag nag-check-in. Kasi naka-check-in na nung ano chinek ko. Wala naman checklist nung ano niya, assessment niya, ng development niya. Yun yung hinahanap ko. Doon na lang kami sa office mag-check ganyan. So yun lang naman yung concern ko ngayon. Wala naman na. Tapos kung tatanungin yung kung about sa feeding niya, ayaw niya, hindi niya masyadong gusto yung milk kapag galing ref. Kasi nga yung whole milk, diba nire-ref siya, ay hindi niya masyadong bet yung milk. Unless gutom talaga siya or kung mainit yung panahon, gusto niya. Pero kung malamig yung panahon, ayaw niya yun. Tapos kung matutulog na siya, gusto niya warm talaga yung milk niya. So, nitong latter part na before kami magpa-check up, ang ginawa ko, yung baby brisa niya, hindi ko na inano na mainit. Inano ko na parang room temperature lang. So, para din masanay siya na pati yung dinedede niya ng gabi ay room temperature na lang. Actually, sa gabi, hindi na siya nagdedede na parang minsan na lang siya gigising, ganyan. Kung minsan, diretso pa talaga yung tulog niya. So, she's getting better naman with her sleep. Siguro lang talaga hindi din siya sanay na mag-isa na niya sa bed niya. Minsan talaga, lilipat siya sa amin. Parang kanina, nakatulog din ako sa bed niya. Ako din ang nakatulog sa bed niya. Tapos nagising ako ng alas 4 kasi umiyak siya. Lumipat ako sa bed ng 4:30, mga ganun. Tapos, natapos lang yung dinede yung milk niya. Lumipat na rin siya sa bed. So, doon na siya sa bed, nagpatuloy na natulog. Ay, it's okay na lang din naman. At least, one step at a time. Kasi sa Filipino culture naman, katabi nga natin yung mga anak natin, diba? Pero dito kasi, they prefer na matuto ng nasa kwarto yung bata. So, sa akin naman, okay na yung nandun si Mishi sa kabilang bed para lang din mas maigi yung pagtulog niya. Kasi, parang kanina nung magkatabi kami, syempre ako hindi ako makatulog. Ganun ako ng ganun. Move ako ng move. Nagigising siya. Every movement ko, every nagigising siya. Hindi tuloy ako makainom ng tubig kasi paggagalaw na naman ako magigising siya. So yeah, yun lang naman. We'll update you guys once na matapos namin to sa clinic para ayun. Salamat po sa pagmamahal kay Mishi at sa family namin. Quick chika lang, dahil siguro napapansin nyo na ngayon na more outdoors kami. Dahil this year talaga ay ang goal namin is to be more outdoor, to be more active, para ma-provide namin ang healthier version of ourselves sa aming anak. So I'm really happy that I got a gift from Ultrahuman. Binigyan nila ako ng Ultrahuman Ring Air, and this one tracks a lot of stuff. Ang pinaka-favorite ko na natitrack niya is the sleep,
Kasi ngayon, nalalaman ko na kung gaano kahaba yung light sleep, deep sleep, and REM ko. And nakikita ko na kung nagto-toss and turn ba ako, nakaka-happy din na in the morning, iko-congratulate ka ng app na your sleep was better last night compared to the previous nights. Also, this is very lightweight. Sobrang, parang ang bigat niya lang tingnan, but it's not. This is even lighter than the sizing kit that they sent me para malaman ko yung size ko. And they sent it for free. And the best thing for this one is hindi ka na magbabayad sa app nila. Free lang na gamitin yung app. Ang dami nilang mga tools na pwede mong gamitin doon. It tracks your fertility, it tracks your steps, the calories that you burn all throughout the day. Sasabihin niya rin kung ano yung best time to drink your caffeine based on the sleep that you had last night and yung ginugol mo na sleep mo for tonight. Sasabihin niya na this is the latest time na pwede ka pang uminom ng caffeine para mas maganda yung sleep mo tonight. And also, dahil summer na, sasabihin niya rin na dapat today yung sun exposure mo dahil yung UV index ngayon is high is only 1 hour and 45 minutes dahil kapag more than that ay pwede ka nang ma-burn. Dahil nga ginugol namin na mas maging active kami ngayon outdoor, nakaka-happy na makikita mo na, dapat pala hindi kami maging under the sun for too long. Dapat, kung mag-outdoor man kami, yung hindi sobrang init. So, nakakatulong siya, especially with the child, kasi nasa sunburn ng mas madali yung mga bata. So, if I'm outdoor under the sun, syempre yung anak ko din usually nasa outdoor din under the sun. And also, if you are doing family planning, it also tracks your fertility. Sasabihin niya kung ovulating ka, sasabihin niya kung hindi ka fertile today. Makikita mo rin yung body temperature mo. You don't need to check the temperature every day anymore, just like what I did when we were trying to get pregnant. Ngayon, makikita mo na lang siya sa app. So, wala ka nang halos gagawin para sa pagta-track mo ng inyong fertility window. And also, dahil nakikita mo yung steps mo, you are more encouraged to walk outside. Sasabihin niya rin na you need to stand up, stretch your legs to be more active, to burn more calories kapag napapansin niya na nakaupo ka na lang. So if you wanna take charge of your health today, I have a code that you can use kapag check out nyo na. You can use Joy of Mia 15 up until June 30 to get 15% off, or you can use Joy of Mia 10 after June 30 to get 10% off upon checkout. So, let me know kung ano din yung ma-experience nyo sa Ultra Human Ring Air, and I hope ma-enjoy nyo rin siya gaya ng pagka-enjoy ko. So, let's go back to our vlog. Mishi! May ebidensya. Nagka-cry naman ikaw. May ebidensya ng cheese. 2 words lang naman besides mama or dada, nag-aano na siya ng ball. Ay, dada ball. Dog. Cat. Duck. 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 Where's the duck? Baningning? Dito ka ata para mag... Kakahinga na ako ng maayos. Oh, you got a new book? Wow, you got shapes this time. Oh, show it to mommy. Wow, you got a, did you say thank you? Thank you. Circle. Oh, wow. Wow. Circle. Circle. Wow, ball. Where's the ball? Ball. Here. Ball. Oh, ball. Ball. Square. My name is Square. My name is Square. Ito mo, no? Ang bilis-bilis ng poke sa'yo, no? It's okay. It's okay. Wait lang. Ala, wala na talagang boat, Mishi. Di mo pa ubos yung mga gatas na stock doon. I-pick up sa tipag ikabila ko na SJ na niya. Anong dedelaan? Ano kami? You're growing. It's okay na. We're going na. Ready to go? Ready to go? Okay na, mami. You walk? You walk? Ano na naman yan, Mishi? Dito yung mga, naning, cars. Cars, Hot Wheels. Ayan na, Hot Wheels, Dati, may mga malalaki dito. Malaki yung gulong. Tamang garot ni... Yan red.
Parang ganito yung regalo ko kay Paxton nun eh. Ganyan yung parang ganyan. Ay, hindi. Mas malaki pala yun. Yan o. Lamborghini. Maganda sana yung... Ito, John Deere. Isang set pa oh. SUV. Nya, ito'y taho. Taho. Robot naman ang ano. Robot naman ang ganyan. Wow! Aja. Hirap na hirap pa nang ang umabot. Talaga naman. Nick! Tinapon na niya si Shelly, daddy. Hot Wheels trucks na ang gusto. Oh, go there na. Go there. Ayan guys, kakatapos lang po namin ng pharmacy and clinic. Dumiretso na kasi kami sa pharmacy dito. May pharmacy kasi dyan sa loob. And yung pharmacy nila may mga bentang laruan. Kung ano-ano. Nakabili tuloy ako ng pimple patch ko. But anyway, we're heading to Target. Tatanungin namin if how is the protocol or policy nila when it comes to kung magte-trade kami ng car seat at saka ng stroller para hindi na kami bumili ng bago na wala kaming iti-trade. You know what I mean? Kasi pwede naman nang i-trade itong car seat ni Mishi tsaka yung ano pa ba yun? Yung stroller niya na isa. Yung kapartner nitong Chico. Actually, mas comfortable pa nga siyang tingnan dyan, no, daddy, no? Kaysa dun sa isa. Yung sa isa kasi parang hindi na mabaklas yung ibang part niya eh. Talagang nalalakihan na niya yung even flow. Yung parang car seat with stroller na. Tanungin namin kasi gusto na namin bumili ng mas malaki na car seat para mas comfortable siya. Yun yung ilalagay sa truck. So, yung car seat niya na isa, yun yung ilalagay namin dito sa sasakyan ko para anytime pa din, kahit wala si daddy ay makalabas pa din kami. Tapos, kailangan kasi namin ng mas okay sana ng car seat para mas comfortable siya sa long drive namin. Anyway, the check-up went smooth. I-update ko na lang kayo when we reach home. Ang sasabihin ko lang ngayon, the PDI is so, ano talaga siya, very, kaya mas gusto ko nang may edad na yung mga doctors kasi they talk about life experiences and all of that na, parang they are full of wisdom. Sabi ko kasi, alam kasi niya na nurse ako pero stay home ako and it's been, ilang months na? Mag-8 months na? Na wala akong work. July, August, September, October. 10 months na pala. Magta 10 months na wala akong work. Tapos sabi niya, kailangan daw tingnan ko kung ano yung policy sa license ko. Kasi yung license ko ay kung ano ang policy ng when it comes to losing your license kasi nga inactive. So baka kailangan mo lang mag-PRN just to... Dito kasi guys, merong tinatawag na PRN. Yung dun sa Horn, dun sa dating workplace ko, kailangan mo lang mag-work sa kanila ng every 6 weeks. Once every 6 weeks para ma-maintain mo yung PRN status mo. And sabi niya, baka kailangan mo lang ng 5 PRN, mga ganyan. So, check daw para daw hindi ko mawala yung lisensya ko. Kasi daw, meron daw siyang kakilalan na matagal siyang hindi nag-work as a nurse. Nag-stay home nga kasi siya. Kaso, na-lose niya yung license niya. She needs to go back to nursing school for her to go back to work na naman daw. So, syempre, ayaw naman natin mangyari yun. So, hopefully, makakita ko din kung anong, Di mo, diba? Tingnan mo, that's not her job. Pero, sabi niya, sabi niya kanina natin? Life lesson? Parang gano'n. Parang something like that. Na it's so good na ganitong ganyan na stay home ka pero you also think of the future, ganyan. So tingnan mo yung license mo kasi nurse ka rin, diba? Sabi niya. And we got some medication for Mishi yung para sa eczema niya. Kasi nga yung pupuntahan namin is medyo iba yung weather. So sabi ko baka kasi mag-iba na naman yung skin niya. And hindi pa naman actually ubos yung ganito niya. Sabi niya, naubos yun na ba? Hindi pa, but it's been 8 months. It's been 8 months or 10 months na nga actually mula nung nabili namin yun. Yung cream niya na yun. Medyo pa ubos na rin siya.
So, pwede pa yun. Madami pa yun kung tutusin kasi hindi naman na ganun kalala yung kay Mishi. Pero gusto ko lang na may backup kami just in case na mag-flare up yung balat niya dun sa pupuntahan namin. At least, hindi kami magmamadali na maghanap ng doktor at magpa-check up. Ganun. Yeah. So, that's it. May batang nakabag na. Tapos yung sombrero niya, pang adyuma na gumagawa ng kimchi. Yung may cover, pati yung batok. Takot na takot sa araw. Ang ganda na outfit niya, monochromatic na siya, daddy. Try mo. Ang dami nang nahulog, daddy, na sombrero. That's an ambulance. Doon, daddy, yung mga wooden, yan, cars. Yun, $2.99, $3. Marunong nang mamili ng laruan ito. Ang baningning na ito. Mishi! Wooden ito eh. Mishi. May crane pa sila. Ano to? Where's your ambulance? Here. Here's your ambulance. Oh. Where do you want this? Oh, cement mixer. Oh, come on. Follow mommy, please. Mishi, follow mommy, please. Hey guys, update. Nandito na po pala kami sa bahay. Pasensya na kayo sa aming background if medyo magulo. Dahil ongoing po ang mga bagay-bagay sa bahay na ito ngayon. Ay, napakagulo. But anyway, i-update ko lang kayo regarding yung check-up ni Mishi. Yung kanyang 15th month check-up. So, nabigyan siya ng isang vaccine lang kanina, which is isang tusok pero 5 na yung laman o 6? 6 na yung laman nun. Which is, ang galing nung taga-vaccine. Gano'n lang siya. Ang bilis niya talaga. Bilib na bilib talaga ako sa mga pedia nurse. Siyempre, nag-usap na kami ni doctor niya, nung pediatrician niya. Tinanong niya kung ano mga concern. Tapos sabi ko nga, my concern the last time was her speech. And now, yung pina-check nila sa amin na checklist ay okay lahat ng milestone niya. Kasi ang nakalagay doon, kailangan may 2 more words siya except sa mama and dada. So, madami naman na hindi lang siya. Tapos yung nakalagay na example doon is bo for ball or do for dog. Ganon. Yun yung dalawang yun. She exceeded naman that So, meron na siyang duck, meron siyang mam, dad. Minsan daddy, nasasabi pa niya. Tapos, duck, duck, ball, dog. Dog! Nasasabi niya pa yan, oh wow! Oh yeah! Ganyan pa yan. Oh wow! Oh wow! Tapos one time, nasabi din niya ng milk, pero hindi pa kasi siya consistent ng milk. But she understands, like, they want milk. Tatango siya if she wants milk. Gaganon siya sa akin. So, sabi ni pediatrician ay, she's doing great naman daw with her weight, with her height. Yung ulo niya, nasa 77th percentile, but still sa normal limit yung size ng ulo. Ano pa ba? Sa feeding, okay, let's go sa feeding. Kasi nga, 'di ba, nakikita nyo, nagdedede pa si Mishi. Sa Pilipinas kasi, guys, ang tagal na nagwi-win off ng mga bata doon. Actually, 2 years old. Meron pa nga kaming nakita sa Disneyland na ilang taon na yun, daddy. Siguro 7 years old na yun. Yung nagsisisigaw siya sa Disneyland. Dad! Ganon siya. As in, malaki na siya, guys. Siguro 7 or 8 na yun. Oo, mamaya. Uwi na tayo. Sabi niyo lang yan. Gusto ko na ng dede. Ganon siya. So, yung culture natin, matagal talaga tayo mag-win off from the dede. But here, at 1 year old, ini-encourage na nila na hindi ka na dapat nagpapachupon. Pwede si pick up. Sinabi ko sa kanya yung concern ko na si Mishi kasi ayaw niya kasi yung
milk niya na malamig. Kasi nga, nung winter, warm na yung milk niya. Pero nung baby pa siya, tsaka nung before mag-winter, talagang ang milk lang niya is room temperature. Pero nung nag-winter, parang ayaw na niya ng room temperature. Syempre, malamig na. So, nano ko yung setting ng baby Briza na sa maligamgam na yung medyo mainit. So, nasanay na naman siya sa mainit. So, ngayon, kapag yung whole milk na yung pinapainom ko sa kanya, ayaw niya ng malamig. So, ang ginawa ko ay pinapainit ko pa yung whole milk niya. So, medyo mas matrabaho siya. Tapos, ayaw niya na yung milk is ilalagay sa sippy cup kasi nga, nasanay siya na ang sippy cup is just for water. Kasi nga noon, water lang yung nilalagay namin. But eventually, nitong mga nakaraang weeks naman ay na-introduce ko na sa kanya na during daytime, dahil mainit na rin yung panahon, ay nakakainom na siya ng cold na milk kahit kapag patulog na siya, gusto niya yung cold na milk na. And then, na-start na din na ilagay sa sippy cup, ilagay sa cup with straw, kasi marunong siya mag-sip na ng straw. Actually, may mga tumbler na siya dito na may mga straw. Ito guys, na rin, parang Stanley. Pero pang baby lang to. Ayan. So, ito yung mga leak-proof. Ay, wow. Leak-proof, sabi ko pa man din, pero may tumulo. Ayan. So, maganda naman siya. Alam na niya yan. Matagal na niya alam mag-sip sa straw actually before pa siya mag 9 months. Alam na niya. So, sabi naman ng pediatrician, you're doing good, you're on the right track, more reinforcement lang kasi nagiging habit daw kasi yung dede. So, the more na yung habit ay tumatagal, mas mahirap daw siyang tanggalin. So, ngayon pa lang talagang i-win off na daw talaga namin siya from the dede. Tapos, tinanong about dentist. Sabi ko, nagtanong na ako sa dentist, pwede naman daw nila siyang i-check. Kaso nga kasi, maghahanap pa kami ng ibang dentist dahil nga, basta, malalaman nyo soon. Yun. Tapos, how about her sleep? Sabi niya, sabi ko, may sarili siyang mattress sa tabi ng bed namin. Natutulog siya doon. Ang problema lang, pag nagigising na siya ng mga 4 or 5 a.m., lilipat na siya doon sa bed namin. Minsan. So, hindi consistent na doon lang siya at doon hanggang sa magising siya. May mga times talaga na pumupunta pa rin siya sa bed namin. Which is, for me, in my Filipino culture, that's just fine. Kasi, syempre, tsaka parang naano ko na yung anak ko naman is nasa kabilang room na. Kasi ang gusto nga nila, dapat may room na kapag 1-year-old na yung bata. So, ako mismo yung umaayaw dun. So, I will keep the tradition na dun pa siya sa room namin. At tsaka most of the time naman, ay mag-isa naman ako ng gabi. So, at least magkasama kaming dalawa. Walking, she's okay with her activities. Tapos yung milestone niya talaga, kung kapag nakakita siya ng mga bata or kapag nakakapanood ba siya, ginagaya ba niya yung mga ginagawa niya, nag-aano ba siya ng mga blocks. Everything sa milestone is okay, thank goodness. Yung sa pooping, sabi niya hindi pa siya nako-constipate. Tapos sabi ko, when we transition to cow's milk, yun yung medyo Mishi! Stop poking your mouth, maningning. You're gonna throw up. Na, Mommy said. What did Mommy say? No. No. Ayan. Ano? No, please. Mama. Amaya. Ayan. So, yung ibang milestone pa niya na... Basta yung ibang milestone niya, na-check ko naman lahat. Tapos, yung about sa speech nga niya, daw ay, ang ano daw talaga ng speech, yung parang biglang dumadami daw talaga yung vocabulary is from 15 to 18 months. So, i-observe mo lang, sabi niya, but sa checklist nyo naman ay okay naman siya sa milestone niya. So, baka na ano mo lang na ganito, ganyan. Lagi mong tandaan, sabi niya na every child is different. Kasi para sa kanya, sabi ko, 6 pa lang yung teeth niya, tapos nga yung 2 na teeth niya, hindi pa nga totally nakatubo lahat. She's so slow with her teeth, sabi ko. Parang minsan iniisip ko din na yung pagka-slow ng teeth niya na tumutubo ay correlated sa kanyang speech kasi we need our teeth for us to pronounce some letters as well. So, parang feeling ko din, correlated din siya, but I didn't mention that to her anymore. So, sabi niya, yeah, you're slow kasi meron daw 18 months old na bata,
ano na daw, 12 na daw yung teeth niya. But sabi niya, okay lang yan. Sabi niya, every child is different. Hindi naman yun abnormal na ganun ka-slow yung pagtubo daw ng ngipin niya. So, yun. Parang yun lang naman yung napag-usapan namin. Car seat, ni-remind na naman niya kami na rear-facing up until 4 years old ang bata. Hanggat kaya ay rear-facing. So, rear-facing naman talaga kami, guys. Kasi, syempre, especially here, the speed limit, especially when we are in the interstate, it's really fast. The speed limit here is 80 miles an hour, which is like 128 kilometers per hour. So, kung minsan hindi lang 80 yung may si daddy nga nag-overspeed pa minsan. Tsaka yung mga ibang drivers, 'di ba? So, it's better to be safe din naman talaga sa pagka-rear face kasi though magkakaroon sila ng fracture sa paa, at least yung spinal damage ay mas malalesen ang percentage kapag naka-rear facing sila. Ayun, tapos sabi niya hydration, mag-ano na kayo, sombrero. Sabi ko naman, gugustuhan na niya yung bucket hat niya kasi nagpunta kaming zoo nung isang araw, nagustuhan na niya. Tapos ako din kasi nagsusuot din ako sombrero, so nakikita niya. So, she's enjoying her hat. Actually, binilhan na naman namin ng hat. Tapos, sunscreen daw. Yun ang hindi ko pa nagagawa. Hindi ko mahanap kung nasan yung baby sunscreen namin. May binili na kasi ako dati pa na baby sunscreen. So, yun. Everything is good. Thank you so much, everyone, sa mga ano bang tawag doon? Sa mga nagpaalala na okay lang yan sis, hindi pa yan talaga ganito, ganyan. Kasi nga, I'm overthinking. Sinabi ko din sa pediatrician na it's probably I'm just overthinking about the speed of her development when it comes to her speech because I want an early intervention just in case she's really delayed. Tapos sabi naman ng pediatrician is, it's okay, that's why you're here because we need to talk about things, and if you don't know if it's normal or not normal, then that's how we figure things out. So don't be shy daw to talk about the milestone of your children kasi kami naman daw yung nakakaalam kung ano ba talaga yung milestone nila. So, yan lang po guys. Yun lang po yung update. Thank you so much for loving Mishi and for extending your love to our family. And, yeah. If you haven't subscribed to this channel yet, especially if you are an immigrant coming here in the USA or with visa lang, basta papunta dito sa USA to work or to migrate, you can follow us. We do contents that are related to immigrant life here in the USA, especially sa mga nurses. So, makaka-relate naman kayo. And, mag-subscribe lang kayo and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload the video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I will talk to you guys on my next one. Bye!